Mga kababayan, ito'y chismis lamang, huwag paniwalaan. Pero kung totoo man, deserve ni Aimee yan. So ito mga kababayan ang nakarating sa atin ngayon na tinabla na daw ni Sara si Aimee Marcos. Hindi lang pala si PBBM mga kababayan, pati si Aimee tinabla na rin pala ni Sara. Ayan, Sindin, may gilab shoutout po dyan sa Iloilo. So ito po mga kababayan, meron pong nakarating sa akin. Shinare sa akin ng kapwa natin na supporter ni PBBM at itinanong niya sa akin kung totoo ba daw po ito. At ako din po magtatanong kung totoo rin po ba ito. Ang kumakalat ngayon mga kababayan na kung saan, ito po ang lumalabas ngayon sa balita mga kababayan. Ito daw ay shinare daw no sa balita no na kung saan, di ko alam kung anong balita itong lumabas dito, Abante, smninews.com daw yan. Lumabas, no. Ako'y nagtatanong lang ha. So ito ang nakalagay. Para siyang Senador Aimee Marcos naka-hostage. Bibitawan ko lang siya kung maibalik niya ang dating Pangulong Duterte sa Davao City. Sabi ni Sara yan noon, nung nasa Malaysia sila ni Aimee. Pero ngayon mga kababayan, nagbago na po no ang statement di umano. Di na tayo magpabudol sa mga Marcoses. Lalo na yan si Aimee, traidor. Nako po. Ayan na. Ito po mga kababayan, kung basahin niyo po, no? Pindutin ko kung anong ito nakapost sa thread, no? Sa thread po ito, no, yung thread, Facebook at saka Instagram is iisa lang po ang may-ari niyan. Ito po, buti nga sa'yo Aimee, magsulo ka ngayon o di kaya hanapin mo yung taga Mapua. Sino ba yung taga Mapua na sinasabi niya? Dito po nakalagay mga kababayan na mismong statement daw ito ni Sara no sa SMNI News. Di ko sure kung totoo ito ha, kasi shinare lang po ito sa akin, nabasa daw niya sa SMNI. Ngayon naman, hindi naman din po ako nagsi-search dyan sa SMNI kasi nga, ay Diyos ko, alam nyo naman po yan. Ayoko na magsalita. Ito po mga kababayan, di na tayo magpabudol sa mga Marcoses, lalo na yan si Aimee, traidor. Nako po, ayan na nga mga kababayan. Bagong taon, bagong lagas. Naglaglaga na mga kababayan. Sinipa natin. Kung kahapon nakita ninyo mga kababayan, kung kahapon nakita ninyo, isa sa mga vlogger ni Sara, actually hindi naman siya vlogger, isa siyang baklang supporter na hindi naman parte ng OBP pero may payroll sa OBP. Pero mga kababayan, nagulat na lang po tayo sa kanyang ipinost. Ito ha, bago tayo dyan mag-proceed kay Aimee, pagpatuloy natin, ito yung pag-usapan natin. Kahapon po mga kababayan, ito po siya. Isang baklang supporter ni Sara na si Tio Moreno. No? So kilala nyo naman po siguro si Tio Moreno mga kababayan. Ayan po ha, si Tio Moreno. Naglabas ng statement sa kanyang Facebook account na ang sabi, statement December 28, 2025. So assalamualaikum. Ayan. Allow me to clarify that I am not affiliated with any DDS group. If you see me attending some of their events or appearing in photos with them, it is because of the movement and the cause we happen to share. So, ayan po mga kababayan, naghugas kamay na po itong si Tio Moreno. Si Tio Moreno mga kababayan, yan po yung nanapok doon sa Netherlands, no? Yan po yung nanapok. Ma'am Rosario Vicin, hindi po. Nanapok po siya. So sa mga hindi po nakakakilala kay Tio Moreno, meron pong isang vlogger na in-interview ni Nino Barsaga. Ito po, pakinggan nyo po mga kababayan. Pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano do at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano do ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito unang-una si Tio Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP pero naka-payroll siya sa OVP. Ayan. Oo. Itong sila itong si Ka Eric Silis kasi mismo si Beam ang sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo and then 1 million allowance a month. Okay.
Oo, so itong sila kasi, no, na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsubo sa akin na it is worth 100,000. O, monthly. Oo, monthly. Sila ba nag-apply po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OBP. Kita nyo, mga kababayan? Mismong taga Davao na. O, si Tio Moreno daw, hindi naman daw parte ng Office of the Vice President, pero naka-payroll sa Office of the Vice President. Ito naman daw sila Banatbay, iba daw ito, bayad daw ito ng SMNI. Kasi syempre, magiging host ka ng SMNI, tapos hindi ka bayaran, napaka-imposible naman. Wala namang problema mga kababayan kung sila Banatbay babayaran ng SMNI kasi host naman talaga sila. Diba? Mahirap naman po maging host ng SMNI or isang programa or isang network na hindi ka sasahuran. Natural. Magpapasahod ka. Host ka dyan eh. Pero ang mali kasi doon mga kababayan, yung pagiging host nila ay binibira nila ang Administrasyong Marcos at sinisiraan nila literal. No? So walang problema. Nasahuran ka, natural. Network yan eh. Pero ang problema dito, naninira ka. 'Di ba? So yun po mga kababayan ang patunay na mismo itong babaeng vlogger na nakausap ni Nino Barsaga na ito daw si Tio Moreno, hindi naman daw parte ng Office of the Vice President pero naka-payroll. Galing sa kanya yan ha. Oh. At pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Tio Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay? Oo. Itong si Eric Silis kasi, mismo si Bean, ng sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo, and then a 1 million allowance a month. Okay. Oo, so itong sila kasi, no, na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsubo sa akin na it is worth 100,000. O, monthly. Oo, monthly. Sila ba nag-apply po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OBP. Nako, si ano daw, si Banatbay, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OBP. Nako, kaya pala nakapag-Japan ni Paldong-paldo, balato naman dyan, Banatbay. Pero in fairness ha, kahit kaliwa kanan bayad sa kanila, pero yung mga hitsura nila hindi nila mapaayos, no? Yung ulo, malalim yung kabila, tas ang laki ng mata, tas gaganong-ganong kapag nag-live. Diba? Ay, anihin mo na, maraming pera, pangit naman. Diba? So, yun po yun ha, mga kababayan. So ngayon, eto na nga, speaking na si Tio Moreno, nagsalita na rin na hindi daw siya affiliated sa anumang grupo ng DDS. Sumama lang daw siya pero independent supporter daw siya ni Digong. So kung nakita nyo naman daw na may picture siya sa mga DDS, natural daw yun kasi nga pareho naman daw silang pinaglalaban. So ngayon, mga kababayan, bukod kay Tio na tinanggal, di umano according sa nakarating sa aking chismis, huwag paniwalaan, kaya naglabas ng statement na hindi siya parte ng DDS kasi siguro tinanggi. Biruin mo ba naman, nagkaroon ka ng payroll sa OBP, hindi ka naman staff ng Office of the Vice President. So kaya siguro itinanggi. At tinanggal na siguro ito sa payroll, kaya nagkaganyan. Tapos mga kababayan, eto naman, New Year, no? Bagong taon, bagong lagas. Amy Marcos tinabla na ni Sara. Natatawa ako. Hindi na daw magpabudol sa mga Marcoses. Yan si Amy, traitor yan. Sabi di umano ni Sara sa post, no, dito sa SMNI. Naku po mga kababayan. Kung totoo man yan ha. Ako hindi ko sinabing totoo. Nagtatanong lang po kung totoo man. Pero kung totoo man, hindi naman po kasi nungalingan yung traitor si Amy. Totoo naman po talagang traitor, di ba? Ano pong magagawa natin? Nakikita naman po natin. Kahit alam nyo sa totoo lang, kahit sabihin natin si Sara na may something itok-itok. Siyempre na-realize din niya ni Sara kung ang kapatid nga ni Amy kaya niyang ilaglag. Si Sara pa kaya? 'Di ba? Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo na sa katayuan ni Sara, kahit sabihin natin bobo siya, kahit sabihin natin lutang siya, 'di ba? Siya yung literal na lutang o bangag. 'Di ba?
sinto-sinto. May diferensya sa pang-iisip, sabi ni Montulfo. Pero, siyempre, marirealize din yan ni Sarah na kung ang kapatid nga siniraan, how much pa? 'Di ba? Na hindi naman sila kaano-ano. 'Di ba? Siyempre, mga kababayan, budol na nga siya, magpapabudol pa ba siya? Natural lang yun. Kung totoo man yan o hindi man yan totoo, pero at least kung sino man ang gumawa ng post na yan, at least na-realize mo na traitor si Aimee. Na which is totoo naman talagang traitor si Aimee, mga kababayan. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? 'Di ba? May kapansanan sa pang-iisip si Sarah. Kapatid niya, kaya niyang traidorin. Ano pa kaya ang ibang tao? Yes, Ma'am Bia Bing, 'di ba? Yan ang ano ngayon, 'di ba? Mama Jorda, hello po. 'Di ba, Ma'am Soviet File Official. Ay, may love shout out po. 'Di ba, Ma'am Princess Sailor Moon? Tanungin ko kayo, mga kababayan diyan sa comment section. Kung ang mismong kapatid nga ni PBBM ni Aimee na si PBBM, nagawa nga niyang siraan eh. Nagawa nga niyang sabihang adik basta lang maligtas siya. Kasi bakit? Sabi niya naggaganon, nagpupulburon. Oo, gumamit ng pinagbabawal na gamot. Para saan? Para magmukha siyang malinis. Na kung saan, nung simula nung kanta niya doon sa rally ng INC, ay biglang naglabasan ang kanyang record nung siya pala ay nag-aral doon sa Amerika nung kabataang days niya. Siya pala itong may something sa droga kasi pumasok daw ito doon sa isang university na kung saan ay hindi natin alam kung expelled or hindi natin alam, imbis na pupunta ang magulang para mag-graduate, hindi pala nakaka-graduate at first semester lang yata or second semester lang yata ang pinasok ni Aimee dahil nalulong daw ito sa illegal na gamot. Diba? Sa Princeton ba yon, mga kababayan? Sa Princeton sa ibang bansa? Oo, yun po ang mga kababayan. Yun po ang kumalat simula nung ikinanta ni Aimee na si PBBM daw noong bata pa sila at nanirahan sila sa ibang bansa at pinilit nga daw ni Aimee na 'di ba, kausapin si Lisa na asawahin na si PBBM. Pero ang sabi nga ni Aimee, nagkamali daw siya sa pagka-convince niya kay Lisa kasi pareho daw si PBBM at si Lisa na gumagamit ng illegal na gamot. So ngayon, mga kababayan, simula nung ikinanta ito ni Aimee sa rally ng INC, ay biglang naglitawan. 'Di ba? Mismong, take note mga kababayan, hindi po mismong balita ang naglabas niyan, na which is mismong si Apo Lakay or Marcos Sr. ang nagsabi niyan na si Aimee daw ay hindi napagpatuloy ang pag-aral sa Princeton College doon sa Estados Unidos dahil sa sangkot ito sa isang paggamit ng illegal na droga at ginawa pa nga daw dito ay tinarayan daw itong mga security guards. Nako, sige nga, basahin nga natin mga kababayan kung gaano katotoo ito. Kasi dito, 'di ba? Isipin niyo mga DDS, no? Kung mismong si Marcos nga o si Bongbong Marcos Jr. ay kapatid niya, ginawa niyang siraan, paano pa itong si Sarah na hindi naman niya kaano-ano? 'Di ba? Dito tayo. Aimee Marcos Princeton College issue. Ito mga kababayan. Nakalagay dito, mga kababayan, ito. Dito tayo sa Google, nag-research. Ayan, basahin ko lang Ito po, ang katunayan. The Marcos Princeton College issue refers to claim made by the Philippine Senator Aimee Marcos that she graduated from Princeton University, which is university has repeatedly and officially denied. Di ba? Dininied siya, mga kababayan, sa Princeton College, pero pinagpilitan daw ni Aimee, nakagraduate siya doon. Ngayon, key details of the issue. Ito daw ang rason sa issue. Attendance versus graduation. Ito. Aimee Marcos attended Princeton University in 1970s pursuing an independent concentration in religion and politics. No degree awarded. Naku po, ito na nga, 'di ba? Kita nyo dito, mga kababayan, sinungaling.
no degree awarded. Ayan po mga kababayan, no degree awarded. Dito, Princeton University Deputy University Spokesperson confirmed that their records do not show that Miss Marcos was awarded a degree and that she withdrew without completing her requirements. O ito, nag-withdraw daw na hindi kinumplete ang requirements. Tignan ninyo, tapos binuto ninyong senador, tapos niluloko kayo na may degree siya. False claim. Marcos official biography for her 2019 senatorial campaign and various interviews claim she was an honors graduate from Princeton. Controversy during attendance. Ito na, kontrobersya. Her admission and presence at the university were protested by the ASEAN American Student Association due to concerns that she and her security personnel, as the daughter of a dictator, could threaten student critical of her father government funding. Reports suggest that her expenses, including tuition allowance and living cost, is an 18th century state were funded by the Philippine taxpayer money, partly from intelligence fund of the Office of the President. Ito po, the issue is part of broader academic credential controversies involving Amy Marcos and her brother, Philippine President Marcos Jr., who claim an Oxford University degree but received a special diploma. Buti pa si PBBM. Sa Oxford, meron siyang special diploma. Pero si Amy wala talaga. Bakit? Anong kadahilanan, mga kababayan? Ito po ang kadahilanan niya na kung saan, mga kababayan, na si Amy ay may lumabas nga na mismo ang tatay niya ang nagsalita na si Amy daw ay nalulong sa droga at pati daw mga security doon ay kanyang pinagtatarayan at kaya'y hindi ito nakatuloy sa pag-aaral sa Princeton. Pero ang ipinakalat ni Amy noong 2019 election ay siya'y may degree sa Princeton. Paano ka magka-degree nga kung hindi ka nga nag-aral kasi nalulong ka sa droga? 'Di ba? Yun po, mga kababayan, ang nangyari. Kaya mga kababayan, diyan pa nga lang nagsinungaling na siya, wala siyang degree sa Princeton, tapos para ibuto siya ng taong bayan. So, kung ako kay Sara, no, kung totoo man yan na tinabla na siya ni Sara, kung ako kay Sara, kung mismong ang kapatid nga niya na si Bongbong Marcos ay tinabla na ni Amy, ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr., so paano pa akong si Sara na hindi naman ako kaano-ano ni Amy? Di ba, Ma'am Estela, yan ang sobrang epal ni Baba. Nahuhungka tuloy ang baho niya. Di ba? Makoy Key TV, ayan. So, ngayon, mga kababayan, kaya ipinapahid kay PBBM ang ginagawa niya. Kaya nga, Ma'am Nura Nereda, di ba? So, bukod dun, mga kababayan, kaya din daw di umano pala nagawa yan ni Amy na ibato kay PBBM na si PBBM ay nagpubulburon. Kasi pala, mga kababayan, sabit pala itong si Amy sa 2.5 billion na insertion dito sa kanyang project sa 2025. Naku po, budget insertion. Kaya naman pala, kaya nga, sabi nga ni PBBM, kung magsalita na ang bagma ni Amy, kung magkano ang nakuha niyang insertion, makukulong talaga siya, according kay Jesus Palsis. Kaya pala, mga kababayan, nagawang sirain ni Amy si PBBM sa rally ng Iglesia ni Cristo kasi darating pala ang panahon, mga kababayan, na mabubulgar at mabubuko itong kanyang sabit. Ito po, mga kababayan. Hanapin natin. Ito mga kababayan. Ito BNC, Amy Marcos, insertion. Naku po, 2.5 billion. Billion ito mga kababayan. Billion ang usapan dito. Ito, mga kababayan. Aligasyon po ito sa 2.5 billion ni Amy Marcos na kung saan, mga kababayan, pasok siya sa DPWH leaks. No? Ito po mga kababayan. Naku po, dito tayo ngayon. Maghahanapan tayo dito ng DPWH leaks dito. Naku, Diyos ko. Kaya naman pala kahit hindi totoo, gawan mo na lang ng kwento yung kapatid mo
para malinis ang iyong pangalan, para ikay magmukhang tama at ang kapatid mong nagsugpo sa korupsyon ang siyang masisira. Ganun ba yon? Ganun na lang ba yon mga kababayan? Laglagan na ba ito? Nilaglag daw di umano ang kapatid na nag-aadik para magmukhang siya ang malinis. Iyon pala, may baho palang sangkot pala ito si Mangga sa 2.5 billion insertion dito sa kanyang mga project. Nako po mga kababayan, masakit mang isipin pero totoo po. At actually mga kababayan, ito po'y lumabas po sa Cabral Files. No, nako, ito po sa hanapin nga natin dito, labas yun eh. Bukod doon to kay Pulong, kay Sara at kay Harry Roque, parang nauna yatang binalita itong kila Aimee. No, ito ba yon? Patuloy ang pag-iimbestiga ng Bilyonaryo News Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Una naming hinimay ang sinasabing wish list ng umano'y top 3 proponent senators. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos 21 billion pesos ang allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19 Congress sa Patay. proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilatag ng DPWH sa kanilang budget proposal noong nakaraang taon. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinapresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Sir Jero, Roberto hello Bernardo. po. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Nako. Una ang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Cheese Escudero, presidential sister at Senator Amy Marcos. At Di ba? Kita ninyo? Top 3. Una si Cheese, si Aimee at si Angara. Di ba? Kita ninyo? Kaya naman pala mga kababayan na kaya niyang gumawa ng kwento. Kaya niyang siraan ang Pangulo na nagpaimbestiga sa korupsyon kasi siya'y sabit rin. Kita ninyo mga kababayan? Top 3 sa pinakamalaki na mga makakamkam at makakuha ng kickback dito. Aimee Marcos, Cheese Escudero, Angara. Pakinggan natin. si DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Sinubukan namin sila ang kuna ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni na Escudero at Marcos. Samantalang dinaan naman ni Angara ang kanyang sagot sa social media. Aniya, kung ikukumpara sa larong basketball, first quarter pa lang ang NEP dahil marami pang magbabago rito bago dumating sa GAA. Kaya hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. Diba? Sa aming pagsusuri, nahahati ang mga ito sa 3 lugar. Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ikalawa sa Diba? Iloilo, kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol na matatanda ang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA. Ang new total nito bumaba sa 1.96 billion pesos mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top 2 sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Senator Aimee. Ayon sa DPWH leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Kita ninyo? 2.5 billion. 2.5 billion. Kita nyo yan? Kaya, sasagasaan na ang lahat. Basta mapagtakpan lang ang kanyang kamalian. Kaya sa totoo lang mga kababayan,
Ngayon, may kumakalat ngayon na balita na kinarjak na daw, niligwak na, inilbo na ni Inday itong si Mangga. No? Kung ako naman kay Inday, syempre, kung ang kapatid nga ni Mangga, di ba, nagawan niya ng kasiraan, itong si Ading, itong si Bungit, siniraan ni Bungit si Mangga, so ano pa kaya ito si Inday? Diba? Tanungin ko kay mga DDS, alam ko naman na bubo kayo, pero kahit papano, meron pa naman kayong 1% na kapiranggot na utak, diba? Oh, kung itong si Mangga kayang siraan si Bungit at sabihin nagaganon, ano pang itong si Inday? Kung darating ang panahon to the future, kaya din niya yan. Kapatid nga niya presidente, hindi siya natatakot, si Inday pa kaya na hindi. Di ba? Kaya kung totoo man na ayaw na ni Inday at inilbo na si Aimee kasi traidor, which is totoo naman. Kaya todo siyang harangan si Boying bilang ombudsman. At pangalawa mga kababayan, kaya pala todo si Aimee sa humarang kay Boying para maging ombudsman kasi mga kababayan ay natatakot siya. At kung naalala ninyo, darating daw ang 2027, makukulong na daw si Sara. So, ang sabi nga niya, plinano daw na gawin si Boying na ombudsman kasi ikukulong daw si Sara, malayo lang ang 2027, at pati siya ay haharasin din daw. Bakit niya alam? Bakit niya pinangunahan? Bakit ka natatakot? Hindi ka makukulong, hindi ka mahaharas kung wala kang ginawang kasalanan. Pero bakit mo pinangunahan ang taong bayan na ganyan ang mangyayari kung si Boying ang maging ombudsman? Kasi alam mo sa sarili mo na may 2.5 billion ka. Diba? Kaya kayong inilbo ka na, saan ka didikit ngayon? Magsusuri ka na naman kay Ading. Kung ako, loyalista, kung ako solid north, wala na akong tiwala sa'yo. Ba't pa ako magtitiwala sa'yo? Minsan mo nang pinahiya ang kapatid mo sa sambayan ng Pilipino, nakatilibay sa buong Pilipinas. Sinabihan mong adik siya. Nagdodroga siya. Kasama sila ni Lisa. Tapos ngayon mag-sorry ka. Sa ngalan na kapatid kayo, pwede kang patawarin. Pero yung taong nakasuporta sa kapatid mo, hindi ka mapapatawad, Mangga. Lagi mong pagkatandaan, ang mangga hindi namumunga ng santol. Ang santol ay nasa kabilang puno. Ang mangga, iba din ang puno. Diba? Kaya yun mga kababayan. Kahit si Inday, naku, Happy New Year, Ma'am Francisca Nieves. Kahit si Inday, alam ni Inday yan, mga kababayan, no? Kung kay Bungit nga, ginawa niyang siraan sa harap ng INC, paano pa si Inday? Hindi naman niya kapatid. Take note, si Bungit, presidente pa yan, Di ba? Si Bungit, presidente pa yan. Paano pa si Inday? So yun, mga kababayan, ang patunay ngayon na inilbo na daw, niligwak na. Diba, mga kababayan, tinabla na. Nako, Diyos ko po.